Sound check mga Lodi, good morning. Ngayon papakita ko sa inyo kung paano mag-withdraw ng mga Brave rewards nyo dun sa Uphold account nyo. Okay, ngayon Uphold muna kasi yun yung gamit ko. Hindi ko pa alam kung paano si Gemini, pero parang same lang naman ata. Okay, i-check nyo lang kung i-try nyo kung mapanood nyo to. So ganito, meron tayong 1.21 basic attention token. So ang gagawin mo, pag gusto mo siyang i-withdraw, punta ka lang dito sa from, okay? Tapos i-choose mo yung, syempre yung Brave browser kasi dun lang meron ako. Use Max. Kung gusto mong i-withdraw lahat. Tapos punta ka dito sa 2. Tapos hanapin mo ang crypto networks. Ngayon, ang gagamitin natin dito XRP kasi siya ang pinakamababang fee. Ibig sabihin, i-convert natin yung BAT token natin to XRP. So ngayon, i-withdraw natin siya. Ang withdrawal fee niya is around 0.06 pesos. So mali. Meron pa matira. Okay. Ngayon, eto tandaan nyo. Pag hindi nyo sinet up yung two-factor authenticator nyo, dito kayo bibigyan ng pag-setup. Okay? So okay lang na mag-start yung gawin ito. Tapos once na i-preview nyo, mabibigyan kayo ng option na i-set up yung two-factor authentication. Okay, anong ibig kong sabihin? Click nyo, sisendan kayo ng link dun sa email nyo na connected dito sa Uphold account nyo. Tapos meron kayong scan using dun sa two-factor authenticator na ito. Kita nyo yan. So i-download nyo yan. At ito ang gagamitin yung pang-scan. Pag i-click nyo yan, merong scan dito, ganyan o. Scan nyo yung isi-send ng Uphold. Okay, meron siyang isi-send dun sa email nyo na associated dito sa Uphold account nyo. Ganun lang. Tapos after nun, i-set up nyo na siya. So, ang mangyayari, parang ganito na. So, nakakonect na yung Uphold account nyo. Makita nyo yung sa akin, yan o, Uphold account. So, wag mong i-delete to kasi once i-delete mo, kawawa ang hirap ng i-recover yung account. Okay? Hindi ka na maka-withdraw. So, once na di-download mo yung two-factor authenticator, wag mo nang i-delete. Ayan. So, after mo na set up, no, nailagay mo na dito sa two-factor authenticator, pwede ka na mag-proceed ulit. Okay? Mag-proceed ka na, pwede mo na siyang i-withdraw. So, pag preview mo ganyan na, kahit balikan mo na ulit kung cellphone lang gamit mo, ulitin mo yung process. Pag preview mo ng ganyan, okay na siya. So, ang gagawin natin ngayon, kailangan mo yung XRP address saka yung destination tag niya. Kahit sabing optional dito, pero kailangan mo pa rin ilagay. Punta ka sa Binance account mo. Okay, once na pumasok ka sa account mo, makita mo yung deposit dito banda. So, i-click mo lang yung deposit, hanapin mo yung XRP dito. XRP. So, yun siya, XRP. Hindi ito XRP yan. Tapos, ang network mo, XRP din, hindi itong BNB or BSC, XRP din siya. Ngayon, i-click mo lang to, both address and memo are required. Okay? So, yung memo na sinasabi, ayun yung tag destination. Pag okay mo yan, ayun yung memo, yung number na hiningi dun. So, ang gagawin mo, i-copy mo na yung address, copy yung address, tapos balik ka dun, ilagay mo dito si XRP address. Tapos ang destination tag, yun yung memo. Gets na? Yan, memo. Copy. And then, paste. And then, confirm mo lang siya. 1, 2, 3, confirm. Eto na, kailangan na yung authenticator. Okay? Kailangan mo nang i-open yung authenticator app mo. Kailangan yung 6-digit na number dun. So, dito ka na mag-open ng authenticator app. So, ang gagawin mo is, punta ka dun sa authenticator. Yan. Click mo yan. So, bilisan mo. May minute. 1 minute lang yan. Ito, 1, 2, 3, 1 minute. Ilagay mo lang yung number na yan. So, antayin na lang natin yung susunod. Okay? So, antayin mo lang. O, dyan na tayo. Yung bago nang gagamitin natin. 957,890. 957,890. Continue. Ayun. Check na siya. O, wala na yung balance ko dito, di ba? Dito sa portfolio ko, wala na kasi na-withdraw. Ito siya. XRP. Processing. So, wait lang natin. Magre-reflect yan dun sa Binance account mo. Pag sabing complete, antayin mo lang konti kasi medyo matagal pa mag-reflect dun sa dito. Ayan o, you have deposited 1.18 XRP. Okay, so meron na siya. So ganyan guys, kung gusto niyo itong video, pa-thumbs up naman dyan. At kung gusto niyo maganitong, kung meron kayong katanungan o question, bakit hindi niyo ma-withdraw, pag hindi niyo ma-withdraw, paka-comment kung anong problema para ma-check natin. Tulungan tayo kung ano ba solution dyan. Okay, so hanggang dito na lang ako mga Lodi, and see you on my next video. Bye.